Hi guys! Magandang araw! Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jaela Abilino Channel Makes Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. And disclaimer lang po sa lahat ng ayaw sa aking mga upload video ay pwede nyo po itong i-skip at manood kayo ng bidyong gustong gusto nyo dahil ang mga bidyong ina-upload ko dito ay para lang sa mga taong gustong manood makinig sa aking mga ina-upload na video at for just entertainment purposes lang po ito at kathang isip lamang po. Maraming salamat. Drama-rama sa hapon. Naiyak ako nang marating ang garden. Napakaganda ng paligid. Ang daming mga bulaklak at may mga lantern na nakasabit sa puno. Nandito na rin ang lahat ng kaibigan at pamilya ko. Hindi nila nakalimutan ang birthday ko. Kat, narinig ko ang boses ni Ethan kaya nilingon ko ito. Nakasuot siya ng American suit na gray. Napakagwapo niyang tingnan. All these years, I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that I fall down, wishing you would be mine. Noon, pinapangarap ko na magmahal ng isang perpektong babae. Yung mamahalin ako, aalagaan ako pati na rin ang magiging anak namin. Yung babaeng laging nasa tabi ko at hindi ako iiwan. Hindi ko na kailangang hanapin yun dahil ikaw na mismo ang babaeng pinapangarap ko. Ikaw na mismo ang babaeng ibinigay ng Panginoon sa akin upang mabago ang pagkatao ko. Paulit-ulit kong sasabihin, mahal kita Kat. Hindi ako mapapagod. Ikaw lang ang nandito sa puso ko. Hinding-hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Kung kailangang itali kita gagawin ko. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ako naman grabe ang pag-iyak dahil sa sobrang kasiyahan. Ikinagulat ko nang bigla siyang lumuhod. Kat, baby, gusto kitang makasama habang buhay. Sana tanggapin mo ito. May kinuha siyang maliit na box sa bulsa niya. Tiningnan niya ako sa mata habang nakaluhod pa rin. Kat, gusto kong ipagsigawan sa mundo na akin ka lang. Will you be my wife? Will you marry me? I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once I knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with you. You're all I need to be with you forevermore. Ethan, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang saya-saya ko. Your answer please? Yes, yes. I'll marry you. Humalik ako sa labi niya. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Ang iba naman ay tila pinupunasan ang kanilang mga luha. Lalo na ang mami ni Ethan. Yes, we're engaged, sigaw ni Ethan. Ito ang pinakamasayang birthday gift na natanggap ko sa buong buhay ko. I love you my soon-to-be wife. And happy birthday, bulong niya. And I love you too my soon-to-be husband. Sagot ko, Kat, after 3 years, baby wake up. I heard Ethan's voice. He also kissing me in the face. Ethan, stop it, sabi ko with my sleepy tone. Sobrang pagod kasi talaga ako. Anong oras niya akong pinatulog kagabi? Tapos ang kulit pa ng mga anak namin. Lalong-lalo na si Earl na palaging inaasar ang kapatid niyang babae na si Erica. 3 taon na ang nakalipas mula nang ikasal kami ni Ethan. At ito pa rin kami magkasama na nagmamahalan. Habang tumatagal mas lalong nagiging matatag ang pag-iibigan naming dalawa. Although minsan may mga hindi pagkakaintindihan pero hindi naging rason yun para mabawasan ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Kapag nagkakatampuhan kami, usap kaagad. Hindi na namin pinapaabot ng kinabukasan. Natutunan kasi namin ni Ethan na ang pakikipag-usap sa pakikinig ang pinaka-importante sa isang relasyon. Baby, let's make love, bulong niya. Ethan, ang aga-aga.
Maganda nga yun, walang istorbo, nakangiting sabi niya. Bigla siyang pumatong sa akin. I love you baby. Hindi niya na matapos ang kanyang sasabihin nang may kumalapag sa pinto namin. Daddy, Mami, wake up na! Oh God, bigla siyang tumayo upang magbihis. Nang disturbo na naman ang mga Peppa Pig natin. Natawa naman ako sa sinabi niya. Sure ako, nakasimangot na naman ang mukha niya. Hanggang mamaya, alam nyo na, nabitin ang daddy ninyo. Binuksan ni Ethan ang pinto. Sinalubong siya ng yakap at halik ng mga bulinggit namin. Daddy morning, you know what Kuya Earl is talking while sleeping? Sumbong ni Erica. Si Erica ang pangalawa naming anak. She is 3 years old, sobrang daddy's girl, napaka-sweet at napakadaldal. Hindi siya nauubusan ng kwento, mahaba ang kanyang buhok at kulot ito. Girl version ni Ethan, para silang pinagbiyak na bunga, halos wala ngang nakuha sa akin. That's not true, I'm just kidding that time, paliwanag naman ni Earl. Si Earl naman 5 years old na, sobrang kulit, madaldal at mapagbiro. Makikita na rin ang angking kagwapuhan nito. Manang-mana rin sa ama. Mukhang maraming paiyaking mga babae. No, I heard that. No, Daddy, I'm not talking. Please, both of you, stop it. It's a morning. And you two are fighting? Napayuko naman ang dalawang bata. Sorry, sabay na sabi nila. Huminga ng malalim si Ethan. Isang sorry lang. Bumigay na. Paano matuto kung ganyan siya? It's okay my princess and my friends. Come here. Niyakap niya ang dalawang bata. Say sorry to each other. Sorry kuya, I love you. Sorry rin Erica, I love you too. Napangiti ako sa sinabi nila kahit nag-aaway sila parati. Marunong silang humingi ng pasensya at marunong din silang magpakumbaba. Very good. Huwag na kayong mag-aaway ha. Tumango sila parang ang sarap mag-swimming. What do you think? Biglang tanong ni Ethan. Lumiwanag ang mata ng dalawang bata. Yes, let's go swim, Daddy. Okay, but we need to eat first at kailangan pa nating gisingin ang queen natin. Patakbong lumapit ang mga bata. Nagkunwari akong tulog. Mimi, wake up na. Malambing na sabi ni Erica. Mimi, hinalik-halikan nila ako sa muka. Yun kasi ang panggising nila sa akin. Daddy, Mimi is awake. Sabi ng dalawa kaya napatawa ko. Hindi talaga ako marunong umarte. Morning my babies. Hinalikan ko ang pisngi nila. Morning. Niyakap ako ng dalawang bata. Ang sweet talaga ng mga anak ko. I will prepare your favorite breakfast kaya tawagin nyo na si Manang. Tumayo sila at tumakbo palabas ng kwarto. I'm sure si Manang naman ang kukulitin ng mga yun. Be careful! Sigaw ko dahil nagtatakbuhan na naman. Sinara ni Ethan ang pinto at nilock. Buti pa sila may kiss at hug every morning. Samantalang ako, wala, nakasimangot na sabi niya. Mukhang nagsiselos na naman sa mga bata ang asawa ko. Umupo siya sa kama. Ako na mismo ang lumapit sa kanya. Morning husband. Niyakap ko siya pagkatapos hinalikan ang kanyang labi pababa sa liig niya. Ngumiti naman ito ng nakakaloko. Alam na alam mo talaga ang kahinaan ko, no? Siyempre, ako pa. Kindat ko dito. Tama na nga, baka hindi ako makapagpigil. Ikaw ang gagawin kong almusal at makalimutan kong may naghihintay na mga bulinggit sa baba. Ikaw talaga, palagi mong inaasar ang mga anak mo. Manang-mana sa'yo si Earl, mapang-asar. Sorry na, wifey. Iyan na naman siya, may balak na naman. Ethan, anong sinabi mo na mag-swimming sila? Tanong ko, narinig ko kasi silang nag-uusap kanina. Yap, mag-swimming tayo. May trabaho ka, di ba? Tanong ko, yes, pero nag-leave muna ako. Gusto ko kayong makasama ng mga bata. Minsan kasi nawawala na ako ng time sa inyo. Napangiti naman ako. Minsan talaga nawawala siya ng time sa amin dahil sa trabaho niya, pero kaagad naman itong bumabawi, lalong-lalo na sa mga bata. Ang sweet naman ng asawa ko. Hinalikan ko ang pisngi niya. Let's go na. I'll prepare breakfast.
tumayo na ako. Hinila ko na siya pababa sa kusina. Nag-iinarte na naman eh. Pagbaba namin, nakita ko ang dalawang bata na naghihintay. Nanonood sila ng cartoons na Peppa Pig. Tumabi si Ethan sa gitna nilang dalawa. Didi, why Peppa Pig is pink? Is she a girl? Tanong ni Erica. No, Peppa Pig is a boy. Si Early ang sumagot. I don't know if she is a girl or a boy, but I know for sure that thing is a pig. Tumango ang dalawang bata at binalik ang atensyon sa panunod. Yumakap si Erica sa daddy niya. Ganon din ang ginawa ng panganay ko. We love you, Didi, sabay na sabi ng dalawa. Kung titingnan mo sila ng mabuti, para silang magkambal. I love you too. Hinalikan sila ni Ethan sa noo. Lumapit ako para tawagin sila. Nakaluto na ako ng almusal. Si daddy na lang ba ang love ng mga baby ko? How about me? Nakasimangot na sabi ko. We love you too, Mimi. Tumakbo sila papalapit sa akin. I love you too, babies ko. Let's eat na. Tumango sila at naunang pumunta sa sari-sarili nilang upuan. Nilapitan ko sa Ethan. Pinatay nito ang TV. Let's eat. Pagyaya ko sa kanya. I want to eat you. Pabulong na sabi nito. Ito gusto mo? Pinakita ko ang kamao ko. Puro kakalukuhan. Kinurot ko siya sa tagiliran. Ang landi-landi talaga ng lalaking ito. Pasalamat siya. Mahal ko siya. Tumawa rin siya sa kalukuhan na pinagsasabi niya. Pagkatapos nating kumain, ayusin mo na ang damit ng mga bata. Sa private resort tayo nila Samantha pupunta. Tumaas ang kilay ko sa narinig ng pangalan ng babae. Sinong Samantha? Ang tinutukoy niya. Hindi ko pa naririnig ang pangalan na yun ah. Ngayon lang. Pagkatapos naming kumain, umakyat na rin ako para ayusin ang mga gamit na dadalhin ng mga bata. Inayos ko na rin ang mga dadalhin kong damit katulad ng two-piece dahil nga magsuswimming ito. Let's go, sabi ni Ethan. Dinala niya ang lahat ng bag sa sasakyan. Magkatabi ang mga bata pati na rin si Manang sa likuran. Ako naman sa harapan at si Ethan ang nagdadrive. Hindi na kami nagpatid sa driver namin. Ang tahimik mo ah. Iniisip ko kasi yung Samantha na sinasabi mo. Gusto kong sabihin sa kanya yan. Excited lang ako. Wala sa sarili kong sagot. Tumawa naman siya. Ano kayang tinatawa-tawa nitong baliw na ito? Pues ako hindi natutuwa. Nakarating kami sa resort ng friend niyang si Samantha. Bumaba na si Ethan sa sasakyan. At ganun din kami. Wow, it's so beautiful, sabi ng mga bata na halatang na-amaze sa lugar. Ethan, you are here? Nilingon namin kung sino ang tumawag sa pangalan ng asawa ko. Samantha? Yumakap ito kay Ethan. Ay, ang sweet. May payakap-yakap. Baka nakakaya na nandito kami. Bakit ngayon lang kayo? Tanong ng babae. Medyo traffic eh. Oo nga pala, kasama ko ang pamilya ko. This is my kids, Earl and Erica, and this is my lovely wife, Kath. Pagpapakilala niya. Oh, hi, hello, Ate Kath. Hello kids, I'm your Tita Sam. Nakangiting sabi ni Samantha. Ate, mukhang magkaedad nga lang kami. Mas bata pa nga akong tingnan sa kanya. Kuya Ethan, pasok na kayo. Hinawakan niya ang kamay ni Ethan. Naiinis ako ha. Baka makasambunot ako nang wala sa oras. Si Ethan naman mukhang gustong gusto pa.